sapagat minsan pa'y damang-dama namin ang iyong kadakilaan at iyong pag-ibig. Napupuspos ang aming kaluluwa ng pagpupuri sapagkat minsan pa'y pinahayag mo sa amin ang iyong kabutihan at ang iyong kapangyarihan. Kinikilala namin, O Diyos, na ikaw lamang ang tanging dahilan kung bakit kami patuloy na mayroong buhay, patuloy na mayroong lakas, at patuloy na mayroong kakayahang umawit, magpuri at magpasalamat sa iyo. Kaya nga po, O Diyos, pagkapatuloy ng aming gawain, alam namin na narito ka sa piling namin at kikilos ka sa puso't diwa ng bawat isa upang lalo kami magalak sapagkat ang kapahayagan ng iyong presensya ay nasa aming kalagitnaan. Salamat po ang aming Diyos. Ito pong aming dalangin na may kagalakan at kapasalamat sa tanging pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ang pag-ibig ay nagdudulot ng mahabang alaala. At sa ating pagdating sa huling linggo ng Adbyento, ating inaalala ang maraming beses ang ating mga karanasan sa nagdaang panahon. At sa kabila nito ay ating nawari na marami pang dapat gawin at isagawa. Ang Biblia mula sa salin ng wikang Hebreo na siyang ating aralin ngayon ay nagpapaalala sa pangako ni Haring David tungkol sa Iglesia na tinupad ayon sa plano ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang pangako na mula sa pag-ibig ay kadalasan na dumadating ng hindi inaasahan. Ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili hanggang sa walang hanggan. Sa mundong ating ginagalawan, ang mga luntiang dahon ay nagiging tuyot at nagiging malutong. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos kailanman ay hindi magbabago, di gaya ng mga dahon. At ngayon, tayo ay naghahanda sa dakilang kapahayagan ng pag-ibig na atin itong muling maririnig sa salita ng buhay. Mula sa ikalawang aklat ni Samuel, Kabanata 7, mga talatang 1 hanggang 11, 16, ganito ang nasasalat. Si David ay panatag nang nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ni Yahweh, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, nakikita mong nakatira ako sa tahanang Sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang. Sumagot si Nathan, isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat si Yahweh sumasa iyo. Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ni Yahweh kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayon, tolda pa ang aking tahanan. Kahit lagi akong kasama ni Israel, wala akong sinasabing anuman sa sino makupong tungkol sa tahanang Sedro na dapat kong tirahan. Gayon ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Sabihin mo rin sa likod kong si David ang salitang ito ni Yahweh, inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayan Israel. Kasama mo ako sa anumang dako at lahat ng mga kaaway ay aking lilipot.
Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad ng una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila, magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, ako si Yahweh ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kaharian ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang pag-ibig ng Diyos ay nanatili magpawalang hanggan, gaya ng payak na pagdadal ng isang sanggol. Ang buong mundo ay nabago at ang pangako ng Diyos ay natupad at nanatili. Ito ay katunayan ng pagpapahayag ng wagas ng pag-ibig ng Diyos na siya nating pinagdiriwang ngayon. Ito ay pangako na nagdudulot ng muling liwanag sa madilim na buhay. At sa pagsisindi sa ika-4 na kandila ng Adbyento, atin ngang asahan ang dakilang pangako ng ating Diyos na dahil sa pag-ibig, magagawa natin ang lahat ng bagay ayon sa kanyang